Hi, hello, good evening everyone. This is what I say. And dito naman tayo sa ating panibagong vlog. Itatopic natin ngayon yung mga nangyayaring retaliation sa pagitan ng Israel at ng Iran. Dahil noong June 12 ay umatake ang Israel laban sa Iran at isang surprise attack to na ginawa ng Israel. Desisyon nila na naatakihin na ang Iran upang ma-facilitate nila ang mga nuclear program na para sa kanila ay isang malaking banta. And nagpahayag ang pinuno ng Israel na si Prime Minister nila na si Netanyahu na kailangan na nilang gawin ang nasabing pag-atake upang ang programang nuclear ng Iran ay mapatigil nila dahil para sa kanila, para sa survival din ng bansa nila at hindi sila kampante. Ang mga kalaban nito o mga axis nila ay nagapi nila, pero yung pinakaulo, which is para sa kanila yung Iran, ay nandoon pa rin at patuloy na lumalakas at ayaw na bumitiw sa kanilang pagpapalakas ng programang nuclear. Kahit may mga usapan na o may mga talk na sa pagitan ng US, Israel at ng Iran, ay para sa kanila ay hindi seryoso o hindi bibitaw ang Iran para bumitiw sa pagpapalakas dahil yung uranium nila capacity is mataas na po para makabuo daw sila ng mga bombang nuklear. Noong June 12 ay umatake ang Israel gamit ang 200 jet fighters. Ang IDF ay naglunsad ng severe attack sa Iran. And para sa Iran, ito ay isang severe simula nung ilang dekada na nakakalipas since 1980s na sila ay may digmaan sa pagitan ng Iraq. And hindi nila ito matanggap at nagbaho sila ng revenge na ipaghihiganti nila at sila ay maghihiganti sa Israel sa kanilang nagawa. Isang matinding paghihiganti para sa kanila. Sa ataking ito ng Israel sa Iran ay malaking damage kaagad ng kanilang nagawa sa military ng Israel at sa mga pasilidad nila. Una nilang tinarget ang mga nuclear facility ng Iran. Gayon din po yung mga military facilities nila. Ang headquarter ng paggawa ng missile, and din po ang kahanga-hanga na ginawa ng Israel ay yung eliminate nila ang mga leader at commanders and generals ng Iran na siyang nagpapatakbo ng IRGC o Iranian Revolutionary Group Corps. And tinarget ng Israel ang military weaponization program ng Iran, ang nuclear weaponization program nito at yung uranium enrichment facility and those nuclear scientists working on Iranian facility. So hindi lang po yung mga generals ang na-eliminate, pataas na general po yan na talaga nagko-command sa militar ng Iran, kundi pati ang mga scientists nito na siyang sumusuporta at nagre-research para sa pagpapa-update ng paggawa ng mga armas ng Iran na ginagamit nito sa pakikidigma sa mga kalaban. And nagbabala ang Iran sa mga kakampi at tutulong sa Israel na tatargetin din daw nila ito pagka nagpakita ng support. Merong nagpasabog sa embahada ng US sa Iraq. So wala pang umaamin kung sinong grupo yon, pero alam naman natin kung sinong mga sumusuporta sa Iran. And ang Iran ay gumanti kaagad sa Israel at nagpakawala ng mga daang missile after kaagad ilang oras ng pag-atake ng Israel sa kanila. And nasaling naman kaagad ito ng Israel sa pamagitan ng kanilang napakahusay na sistema ng pagsangga sa mga missile attack.
tulad ng system nila na Iron Dome at saka David Sling at saka yung THAAD missile na ginagamit ng Israel. Pero itong THAAD missile galing to sa US na nagsusuporta lang para sa panangga kung may mga attack sa kanila. Nasaling kaagad yung mga karamihan sa mga missile nito, pero may mga mabibilis at advanced na missile na ginagamit ang Iran, kaya ang iba rito ay talagang nakalusot dahil gumamit na sila ng mga hypersonic at ballistic missile na mas mabilis pa sa tunog. Sila ay magkaibigan na bansa at nagtutulong sa mga kalaban ng Israel para sa pakikipaglaban dyan sa mga axis na ginagamit ng Iran dyan sa Middle East. Katulad nga ng taktika na ginamit ng Israel tulad sa mga Hamas, Houthis at sa Hezbollah na napuksa ang mga leader nito, ganon din ang ginawa ng napakatinding taktika ng Israel at halos maubos ang leader at generals ng Iran. And ang galing-galing ng nila dahil talagang napatamaan talaga nila yung accurate na natamaan nila yung mga buildings o tinitirhan ng mga leader na ito at kahit sa himbing ng pagkakatulog nila doon sila na-eliminate ng mga mandirigma ng Israel. Habang ginagawa ang mga balitang ito, patuloy po ang labanan at palitan ng missile ng dalawa. At ang Israel ay umaatake para mapigilan ang mas malalang pagpapakawala ng missile sa Iran dahil tinatarget na nito ang Tel Aviv na siyang maraming mga pasilidad, mas lalo na ng headquarter ng Mossad at ng military ng Israel. And pati sa Haifa ay tinatarget na rin nila. Ang mga ballistic missile na ginagamit ng Iran ay nakalusot ang iba at tumama sa mga infrastruktura at mga buildings ng Israel. And ito pang latest news ngayon, nagpapakita ng pagsuporta ang Pakistan sa Iran. Sabi ng leader ng Iran, batas na leader ng Iran, na ang Pakistan daw ay sumusuporta sa kanila at kapag gumamit ng armas nuklear ang Israel laban sa Iran ay gaganti rin ang Pakistan ng armas nuklear laban sa Israel. Malubang naging pinsala ng Iran sa mga pag-atake ng Israel dahil na-target din ng Israel ang ilang oil refinery at ito ay nagliyab. And alam naman natin na ito ang isa sa pinagkukunan ng resources ng bansang Iran. Isa ito sa magiging epekto sa worldwide ng oil industry dahil sa mga pangyayaring ito. And ngayon nga, latest din na news na nag-cancel na ng mga flight ang mga kalapit bansa dyan sa may Middle East. Katulad dyan sa may Kuwait, Qatar, UAE, yung mga bansa nila dyan, Jordan. May mga bansa kasi naiipid dyan And yung Jordan, nag-open siya ng air dahil nga sa salitan ng dalawang bansa na to. Sa kanilang ibabaw, airspace nila dadaan ng mga missile. So para hindi sila madamay naglaan sila ng open space para doon sa ibabaw nila papayagan sila na dumaan yung mga missile. Iran ay nagbabanta sa mga susuporta sa US at sa Israel. Si Ayatollah Khamenei, ang leader nila, si Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran ay kasalukuyan daw ngayon na nagtatago sa isang secret bunker dyan sa may Iran. At ito ay hinahanap ng mga Israel at humihingi ng suporta ang Israel sa US para magapi kung saan man ang matibay na pinagtataguan nitong si Ali Khamenei. At may mga balita rin na ibang leader ng Iran ay unti-unting tumatakas papunta ng Russia na isa nilang bansa na kaalyado at taga-suporta. Yung pag-atake nga ng Israel, yung
Natanz nuclear site ng Iran ay nag-implode or nakitaan ng ano na rin, ng leak ng nuclear. Pero sinasabi na hindi naman ito nag-leak sa labas ng planta. At yung mga tinarget lang talaga din ng ng Israel sa una pa lang nilang strike sa Iran ay yung mga surface missile na nakaabang na para umatake rin sa kanila. And pinasabog nila ito yung mga planta ng mga missile, radar, and paggawaan ng mga armas. Yun po ang talagang in-eliminate nila at patuloy pa ngayon ini-eliminate sa kanilang mga pag-atake. Itong latest din news sa sumusuporta ngayon ng US sa atibak of Israel. And nagpapadala na ngayon ng panibagong backup na aircraft carrier going to Middle East Sea. Ang aircraft carrier nito ay galing pa dyan sa West Philippine Sea. And patungo na siya dyan sa may Middle East para magpakita rin ng backup force sa mga pwersa ng mga Amerikano dyan na nasa kanilang mga airbase. And habang ginagawa natin ang balitang ko, patuloy ang nangyayaring pag-atake ng bawat isa diyan sa may Middle East. And marami na rin mga namatay sa Iran. And sinasabi na marami nang nawasak ng mga gusali at mga infrastruktura at mga namatay diyan sa Iran. Gayon din po sa Israel nang nagpakawala ng mga daan-daang missile ang Iran ay may mga ilan na nakalusot at tumama sa surface ng lupain ng Israel. Patuloy po tayo sa pag-update sa mga latest about sa mga pangyayaring yan, and babalitaan namin kayo. So ang magiging niche natin, yung mga pangyayaring sa mga latest news, mga digmaan, and mga latest na balita rin sa loob at labas ng ating bansa. And this is What Mike Say. And don't forget to subscribe on my channel and follow me sa aking Facebook page din. And patuloy nyo pong suportahan ang mga vloggers na masarali mga bagong vloggers para din may pagpatuloy nila ang paggawa ng mga vlogs. Nakatulad ko na baguhan pa lang din sa mga ganitong pag-vlogs. And see you again on my next video.